Sa hinaharap, ang USA ay sinalanta ng matinding tagtuyot at handa na ang mga tao. Pumatay para sa tubig. Karamihan sa mga tao ay umalis. Isang araw, sinubukan ng dalawang magnanakaw na pasukin ang isang maliit na gusali at sakahan ni Ernest sa pamamagitan ng pagsunog sa kandado. Naabutan sila ni Ernest at nagpaputok, dahilan para subukang bumaril ang isa sa mga magnanakaw. Agad siyang napatay, at ang pangalawang magnanakaw ay humingi ng awa habang nagpapaliwanag siya sa isang tao. Sinabi sa kanya na may tubig doon. Sinabi rin niya na kailangan niyang umihi at abutin ang kanyang pantalon, ngunit nakita ni Ernest ang baril at binaril. Siya muna. Nakikita ni Jerome ang lahat ng ito mula sa malayo at sinabing maaari siyang tumulong, ngunit sinabi lang ni Ernest. Tawagin siyang tatay sa halip na pangalan niya. Pagkatapos ay binuksan ni Ernest ang maliit na gusali na nagpapakita ng isang bomba. Sa kasamaang palad, hindi ito nagbibigay sa kanila ng tubig, kaya kailangan nilang pilitin na panatilihin ang kanilang mule. Hindi umiinom. Nagpatuloy ang duo at nakilala ang Waterman, isang grupo ng mga tao na may hawak na monopolyo upang ipamahagi tubig na nakuha mula sa malalalim na balon sa pamamagitan ng isang kasunduan ng gobyerno. Binigyan sila ni Ernest ng mga supply at binayaran siya ng mga lalaki ng tubig. Madalas na sinusubukan ni Ernest na kumbinsihin silang magbigay ng tubig para sa kanyang sakahan, ngunit sinisingil ng Waterman. Sobra, sa kanilang pag-uwi, nahulog ang kanilang mula at nasugatan ng husto. Dahil masakit ang hayop, binaril ito ni Ernest para matapos na ang paghihirap nito. Umiiyak si Jerome ngunit sumusumpa na kaya niya ito. Nang sa wakas ay dumating sila sa bukid, ang kapatid ni Jerome na si Mary ay naglilingkod sa mga MRE. Pagkatapos ay hinihimas niya ang mga pinggan gamit ang lupa habang si Ernest ay nakikinig sa radyo at nag-sketch si Jerome. Mga hayop na kanilang tanging libangan. Maraming Ernest ang nakarinig ng ingay at nagmamadaling lumabas upang matuklasan na si Mary ay lumabas sa bintana upang makipagkita sa kanyang lihim na kasintahan. Kinabukasan, pumunta sina Jerome at Ernest sa auction house ni Sam at nagbid sa isang robot na kilala bilang gayahin ng Shadow o Sim upang palitan ang kanilang mule. Ang anak ni Sam na si Flem ay nagbid din at nilabanan sila hanggang sa huli. Ngunit si Ernest ang nanalo sa auction. At lumalala ang utang niya. Pagkatapos ay pumunta sila sa ospital upang bisitahin ang ina ng bata na si Catherine, na hindi makalakad. Dahil na-aksidente siya, ang ospital ay may espesyal na makina na nagkokonekta sa kanya sa isang wire para tulungan siyang maglakad, at ang paraan para maiuwi ng pamilya si Catherine ay ang pagbili ng mamahaling makinang iyon. Pagkatapos ng magandang hapon kasama si Catherine, umuwi ang duo. Sa kalsada, nakita nila si Robbie na sumunod sa kanilang sanggol. Nakarating sila sa gasolinahan at pagkatapos mapuno ang tangke, uminom ng kaunti si Ernest para mag-ipon ang presyo. Pagkatapos ay kumuha siya ng tubig pabalik kay Robbie at sa kanyang pamilya. Naisipan ng mag-asawa na ibenta ang sanggol dahil hindi nila kayang palakihin sa kanya, ngunit pinayuhan sila ni Ernest laban dito at nangakong tutulungan sila sa tubig. Dito sa bukid, nagpakita si Flem sa bukid, na ipinahayag na siya ang lihim na kasintahan ni Mary. Hiniling niya na humiram kay Sim at nangako na magbabayad ng bayad sa upa. Ngunit tumanggi si Ernest maliban kung pumirma si Sam, isang garantiya. Na-offend si Flem at sinabi kay Ernest na hinding-hindi niya pa didiligan ang lupaing ito bago umalis. Sinimulan ni Ernest na kausapin ang mga lalaki sa pagsasaalang-alang ng isang alok para sa paglalagay ng waterline sa kanyang sakahan. Pagkatapos ay sinimulan ni Ernest na hukayin ang kanyang lumang bomba upang masuri ng Waterman kung ano ang mga ito. Mayroon. Habang nagtatrabaho ay sinabi niya kay Jerome na kailangan niyang lumabas doon at makipagkita sa isang babae o kahit man lang ilang kaibigan, ngunit mas gusto ni Jerome na pangalagaan ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uwi, nakita nila si Flem na nagmamaneho ng napakabilis. Sa bukid, naglalabas si Mary ng mga damit sa pamamagitan ng paglalagay ng ahente sa paglilinis sa vacuum cleaner. Dumating si Ernest at pinagbawalan na siyang lumabas, na naging dahilan upang magalit si Mary at sinabi, matanda na siya para gawin lahat ng gusto niya. Habang sumusumpa si Ernest na gusto lang niyang protektahan siya, sinabi ni Mary na galit siya sa kanyang ama at mahal niya si Flem, pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas. Nakasalubong niya si Jerome at nanghingi ng pera, binigyan si Ernest ng oras para maabutan siya at huminto.
kanya. Umiiyak siya habang sinasabing nabigo si Ernest sa kanilang pamilya, pagkatapos ay ikinulong niya ito at ipinako ang kanyang bintana. Isara. Pagkatapos, pumunta si Ernest sa bundok para mag-imbestiga at bigla siyang natamba. Sa gabi, nagising si Ernest sa kampo ng Waterman, kung saan inakusahan siyang nagnakaw ng kanilang mga gamit-gamit ang SIM. Iginiit ni Ernest na hindi niya ginawa ngunit inatake siya ng pinunong si Caleb. Naganap ang isang labanan at pagkatapos ng maraming pakikibaka, nagawa ni Ernest na nakawin ang kutsilyo ni Caleb at isang rifle na pinaputok niya sa hangin para pigilan ang lahat. Tumatakbo siya palayo habang si Caleb ay patuloy na sumisigaw ng mga pagbabanta sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Ernest si Flem na natutulog sa tabi ng apoy at malapit si Sim. Ninakaw niya ang makina at mga gamit para magmukhang masama si Ernest. Naghintay si Ernest hanggang umaga upang gisingin siya na may ripple sa kanyang mukha, pagkatapos ay itinali niya si Flem. Si Sim, na may dalang mga gamit. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw upang hanapin ang Waterman, patuloy na tinutuya ni Flem si Ernest sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol kay Maria, kaya hinayla ni Ernest ang lubid para mahulog siya bilang parusa. Sa kalaunan pareho silang nauuhaw upang mabuhay ng matagal at kinumbinsi ni Flem si Ernest na huminto para uminom. Ang mga supply ng alak, hindi tubig, at hindi nagtagal ay naglalasing si Ernest dahil sa kanyang pagkagumon. Nagkunwari lang na umiinom si Flem habang sinasabi niya na gusto ni Caleb ang ulo niya kaya ninakaw lang niya ang makina para mabuhay. Nag-aalok pa siya ng pera kay Ernest, pero tinatanggihan niya ito dahil kainahinala ang kwento. Nang subukan ni Ernest na tumayo, ngunit ang alak ay nahihilo siya at halos hindi siya makagalaw. Ito ang plano ni Flem sa lahat ng panahon at ginamit niya ang pagkakataong hampasin si Ernest ng isang bato, dahilan para tumama ang ulo niya sa bangin. Habang duguan siya at nawalan ng malay, nag-flashback si Ernest ng aksidente sa sasakyan ni Catherine, na dulot ng kanyang mga gawi sa pag-inom. Nang maglaon, nang magising, si Ernest, nakatali siya kay Sim at nagsimulang magbuhos ng alak si Flem. Ang kanyang bibig, sumisigaw na parang baliw. Pagkaraan ay pumunta si Flem sa bukid at nagpakasal sa pagtalon sa kanyang bisikleta upang sabay silang makatakas. Dahil sa pag-aalala kay Ernest, nagpa siya si Jerome na hanapin siya. Pagsapit ng gabi, nakita niya si Sim sa kampo ng Waterman, kung saan sinabi yun sa kanya ng mga lalaki. Namatay ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa makina. Kapag oras na para sa libing, bumalik si Mary at magkasamang umiiyak ang magkapatid. Kailangan din nilang bisitahin ang kanilang ina para ibigay sa kanila ang masamang balita. Kinuha sila ni Flem sa kanyang truck at iniuwi sila. Sa bukid, sinimulang hampasin ng galit na si Jerome si Sim ng martilyo, kaya lumapit si Flem para pigilan siya. Ipinaliwanag niya na ang kalungkutan ay mahirap ngunit hindi niya maaaring hayaang masira ang isang mapagkukunan ng kita at mga alok na maging ang bagong padre de pamilya para makatulong siya sa magkakapatid. Nagulat din siya kay Jerome nang ibalita niya na buntis si Mary. May malalaking plano si Flem para sa bukid, at pumayag si Jerome na subukan siya. Sa hapon, kumukuha si Flem ng mga supply sa Waterman at hiniling kay Caleb na maglagay ng tubo ng tubig. Sa bukid, noong una ay tumanggi si Caleb, ngunit biglang sinisisi siya ni Flem sa pagkamatay ni Ernest mula noong kay Caleb. Natagpuan ang bangkay ng baril at kutsilyo. Sa takot sa posibleng kahihinatnan, pumayag si Caleb na ilihis ang tubig sa lupain ng magkapatid. Pagkalipas ng ilang araw, opisyal na na-install ang bagong farm pump at si Flem ay nagtatrabaho ng husto buong araw upang magplano at magtanim ng trigo na dinidilig ng mga sprinkler. Masisiyahan na rin ang pamilya sa aktwal na pag-shower. Makalipas ang isang linggo, nagulat si Jerome nang makita ang isang maliit na dahon sa lupa, at kalaunan, ang lupain ay natatakpan ng mga magagandang halaman. Upang ipagdiwang, ikinasal sina Flem at Mary at nagpatato sa mga inisyal ng isa't isa sa kanilang mga kamay. Sa panahon ng party, umiinom si Flem at patuloy na iniisip ang pagkamatay ni Ernest. Lumipas ang ilang araw at nagpakita si Sam sa bukid kasama ang dalawang lalaki mula sa bangko. Lumalabas na patay na si Ernest at gusto nilang bayaran ito ni Flem. Tinatakot ni Flem ang mga kabayo gamit ang kanyang bisikleta para lang magmukhang matigas at pinagalitan siya ni Sam. Nagpapaliwanag,
na walang sino man ang gustong bumili ng lupa at si Ernest ang mayroon nito dahil hindi siya lumipat. Off, isinakay ni Flem si Sim sa kanyang truck at sinundo si Robbie. Natuklasan niya si Flem na nakikipag-usap kay Sus, na may hawak na manika sa kanyang mga bisig na nagpapanggap na ito ay kanyang baby. Tinanong ni Jerome si Flem tungkol kay Robbie, ngunit sinabi ni Flem na kinuha ni Robbie si Sim at isang banda. Sa kanyang pamilya, determinado na tuklasin ang katotohanan, ipinahayag ni Jerome na bibisitahin niya ang kanyang ina, ngunit siya talaga. Sumakay ng bus papunta sa hangganan. Gayunpaman, hindi siya pinalampas ng mga gwardya dahil siya ay isang minor de edad na walang tagapag-alaga. Sa sandaling yun ay nilapitan siya ni Anna, na nag-aalok na tumawid sa kanya kung magbabayad siya. Pumayag si Jerome at isinakay siya ni Anna sa isang truck na puno ng mga manok. Sa loob lamang ng ilang oras, nakarating ang truck sa lungsod at unang nakita ito ni Jerome. Nakipagkita siyang muli kay Anna at dinala siya nito sa pabrika, ngunit kalahati lang ng pera ang kinukuha niya. Bilang bayad. Bago siya umalis, tinanong ni Jerome kung nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Ernest. Ngunit hindi kinikilala ni Anna ang pangalan. Pagkatapos ay nakipagkita si Jerome kay Calvin, na ipinakita sa kanya ang lahat ng mga pag-andar ng makina. Lumalabas na ang mga mata ni Sim ay mga camera na ginawa para makuha ang slope para sa reforestation. At naitala ang lahat ng nakita ni Sim. Tinuruan ni Calvin si Jerome kung paano ito gamitin at binigyan siya ng privacy. Naging emosyonal si Jerome nang makita niyang muli ang kanyang ama, ngunit napalitan ito ng kakilakilabot kapag siya nalaman na pinatay ni Flem si Ernest. It turns out Flem tied Ernest to the machine and sent it to the direction of the Watermans kampo, na nagmukhang nawala ng kontrol si Sim at aksidenteng kinaladkad si Ernest sa kanyang kamatayan. May breakdown si Jerome sa gitna ng opisina. Sa gabi, nagsisimulang umulan sa bukid sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang dekada. Hindi nagtagal ay bumalik si Jerome at gumanap ito ng cool. Tinanong si Flem kung paano niya nabawi si Sim. Si Flem ay nalilito at tiningnan ang Camel. Nagulat nang makita si Sim na nakatayo doon na walang pinsala. Sinabi niya na dapat na ibinalik ito ni Robbie dahil sa pagkakasala. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Jerome si Catherine ng totoo at nangakong aalagaan siya. Ginawa ni Ernest. Pagkatapos ng hapon, si Flem at Jerome ay nangangaso ng mga hayop upang ilayo sila sa mga pananim. Nabigo si Flem sa lahat ng kanyang mga putok at ipinasa ang rifle kay Jerome, sinisisi ang sandata sa kanyang kabiguan. Natutukso si Jerome na barilin si Flem ngunit sa halip ay napatay niya ang isang USA, na nagpapatunay na ang problema ay kay Flem, layunin. Pag-uwi nila, itinago ni Jerome ang rifle sa kanyang silid. Sa tanghalian, sinabi ni Jerome na nakatanggap siya ng tawag mula kay Robbie, na naghahanap kay Flem. Nabalisa ito kay Flem at natigilan siya, sinabing nagsisinungaling si Jerome. Pinagalitan siya ni Mary dahil sa kanyang saloobin at iginiit ni Jerome na nagsasabi siya ng totoo, kaya sumabog si Flem. Palabas ng kwarto, kinabukasan, nakatanggap si Flem ng sulat na isinulat ni Jerome na nagpapanggap na si Robbie. Ang mensahe ay humihiling kay Flem na makipagkita kay Robbie sa mga bangin dahil siya ay nasa problema. Bago umalis, hinanap ni Flem ang rifle at sinabi ni Jerome na dinala niya ito sa tindahan upang maging naayos dahil sinabi ni Flem na hindi ito gumagana ng maayos. Kailangang maglaro ng mag-isa si Flem para hindi mahuli at humingi ng paumanhin sa kanyang pagsabog sa mesa. Pagkatapos kumuha ng kutsilyo, pumunta si Flem sa mga bangin kasama si Sim at tinawag si Robbie. Bigla siyang nahulog sa isang tagong hukay at nabali ang kanyang mga paa. Si Jerome ay sumisigaw sa sakit at humingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi naiintindihan ng makina. Sa sandaling yun ay nagpakita si Jerome at nakatitig lamang kay Flem na may hawak na bato, na ginawang Flem. Napagtantong alam ng batang lalaki ang katotohanan. Isang desperadong Flem ang humihingi ng awa ngunit hindi siya pinansin ni Jerome at patuloy na tumitig, hinahayaan. Nagdurusa siya sa ilalim ng nasusunog na araw. Sa kalaunan ay nagsimulang sumigaw muli si Flem para humingi ng tulong at nagmakaawa kay Jerome na isipin ang kanyang kapatid. At ang sanggol, nagpatuloy siya sa isang mahabang talumpati tungkol sa mga aksidente at panghihinayang na nagpagalit kay Jerome na sa wakas. Binaril si Flem, pinatay siya. Pag-uwi ni Jerome,
Hinayaan niyang isipin ni Mary na iniwan siya ni Flem at hindi sinabi. How Ernest really died. Dahil sa pera mula sa mga pananim, nakakabili na sila ng tunay na pagkain ngayon at pumayag ang magkapatid. Sa wakas ay mabibili na nila ang makina para makasama sila ni Catherine. Binura ni Jerome ang lahat ng footage mula kay Sim, handa nang magsimulang muli. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.